Magandang umaga muli mga kapatid. So dito po sa ating mensahe ngayon, sa isang talata sa Philippians chapter 1 verse 18. While then, only that in every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. And in this I rejoice, yes, and will rejoice. Ito ay isang napakagandang talata sa unang kabanata ng Aklat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Marami po nagsasabi na hindi natin alam kung saan nakabilanggo si Apostle Paul, pero sa aking paniniwala, siya nasa Rome, nakabilanggo sa Rome. Kasi wala namang ibang mababasa sa aklat na magawa na nabilanggo si Apostle Paul, maliban lang sa Rome. So siya nasa bilangguan, yun ang konteksto po ng sulat na ito. Siya nasa bilangguan, at siya'y sumusulat mula sa Rome sa kanyang mga kapatid sa Pilipos. Ito pong mga taga-Philippians ay may malaking bahagi sa gawain ni Apostle Paul. Dahil sa maraming pagkakataon, sila'y tumulong sa kanyang mga pangangailangan upang siya'y mga pangarap. Kasi po natin ang aklat na ito ni Pablo ay nagpapakita ng kanyang espiritu bilang isang Kristiyano. At nakikita rin natin dito sa sulat na ito ni Apostle Paul ang kanyang pananampalataya sa Diyos at kung ano ang mahalaga sa kanya. At marahil ito po isang magandang halimbawa sa atin, lalong-lalo tayo dinatandang modernong panahon. Sabi po natin, I thank my God upon every remembrance of you, always in every prayer of mine, making requests for you all with joy and for your fellowship in the gospel from the first day until now. So yun ang malapit nilang relasyon. May sinabing fellowship. In other words, either common sharing or joint participation. Ang mga taga-Philippians ay kasama sa pangaral ni Apostle Paul sapagkat tinulungan nila si Apostle Paul para makapangaral siya kanya. At itong relasyon na yun ay mayroon kaakibat na pagmamahal sa isa't isa. Napasinin natin si Apostle Paul nakakulong. Ang isang natural na reaction ng isang tao nakakulong ay isipin niya sarili niya. Ang kanyang kalunos sa kalagayan habang siya'y nakakulong. At kung paano siya makakalaya sa kulungan na yon. Pero si Apostle Paul hindi ang kanyang kaisipan. Ang kanyang kaisipan ay nasa kanyang mga kapatid. Ganyan. Na sila ay pinapanalangin niya at ang kanyang kasiglahan kanya para sa kanila. Being confident of this very thing, that He who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ. Kaya hindi naman sila dadatan ng Panginoon, pero hindi natin alam kailan ang pagdating niya. So sabi niya, ang Diyos sana kanya ay magpapatuloy kayo sa ganito magandang gawa hanggang sa araw ng ating Panginoon. Just as it is right for me to think this of you, all because I have you in my heart, inasmuch as both in my chains and in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers with me of grace. Mahalaga po ang sinasabi ni Apostle Paul sa kanyang chains na nikalangan niya. Dahil siya nakabilanggo. In my defense and confirmation of the gospel. Ito sa panahon na sumusunod si Apostle Paul, hindi pa lubusang naisulat ng Ebanghelyo. Kasi gumagawa lamang himala para mapatunayan niya ng Ebanghelyo salita ng Diyos. At sa kanyang pangangaral, ipagtatanggol din laban sa mga tao hindi naniniwala sa Ebanghelyo ng Panginoon. So sa lahat ng mga bagay nito, sabi ni Apostle Paul, kasama ko kayo kanya. At kinikilala ko sa inyo at kayo nasa aking puso kanya dahil sa mga bagay ninyo ginawa sa akin at para sa Diyos dahil sa gawain na itong kanya. You are all partakers with me of grace. So hindi silang nangangaral, pero si Apostle Paul ang nangangaral, pero siya tumutulong. Pagka ganun ang ginagawa nila, kung ano man ang tagumpay ng Ebanghelyo sa pamagitan ni Pablo, ay tagumpay din nila. At ganung biyaya na mabibigay kay Pablo, mabibigay din sa kanila kanya. Sapagkat sila sama-sama gumagawa sa Ebanghelyo. So ito po isang ano po sa atin, na tayo po hindi gumagalaw na nag-iisa. Tayo gumagalaw bilang magkakapatid at magkasama sa gawain ng pangaral ng Ebanghelyo. Katulad ng ginawa ng mga taga-Pilipos kay Apostle Paul. Kaya habang siya nakakulong, hindi niya inisip ang sarili niya.
Ang panalangin niya kanya ay sa mga taga-Pilipos. Dahil siya malapit sa kanila, hindi dahil sila ay paborito niya. Kundi dahil sa kanilang kusang loob na pakikisama at pagtulong kay Apostle Paul sa gawain ng kanyang pangaral ng Ebanghelyo. So yung nasabi ni Apostle Paul, siya nakakulong. Siya nakakulong. Siya makikita natin, itong sulat na ito, pag binasa mo siya, ay hindi sulat ng siyang nakakulong. Pagka isang tayo nakulong, makikita mo kalungkutan niya, kaya nang lalaya dito, tulungan niya kung lumaya kanya. Wala tayo mababasa ganun kay Apostle Paul. Siya'y mayroong kagalakan habang siya'y nandoon sa kulungan. So si Apostle Paul po ay nakakulong ng sulat niya ito. Approximately 62 AD, 62 AD, dahil sulat niya aklat na ito. Maaaring kasama siya sa sulat niya sa Efeso, Filipos, Colossians, habang siya nakakulong. Kaya tinatawag nila yung mga sulat na ito, prison epistles. Prison epistle. Dahil ito yung sinulat habang siya nakakulong. So mahalaga yung isipin natin yun. Nang sulat ni Pablo, mga sulat na ito, siya nakakulong. So galing po, natandaan natin, sa Acts chapter 20, si Apostle Paul ay papalik sa Jerusalem para magbibigay ng mga kaloob na naipon sa iba't ibang mga iglesia sa Achaia at sa Macedonia. Nakita niyo yung dalawang lugar. Macedonia at Achaia kanya. At sa Galacia, nagbigay sila ng tulong para sa mga kapatid na mahirap na nananangan sa Jerusalem. At habang siya papunta roon, ang mga Hudyo sa Israel ay galit kay Apostle Paul. Dahil pinapaka ni Apostle Paul sa lupain ng mga Hudyo, mga Gentiles, na hindi sila kailangan sumunod sa lakot ni Moises. Nang sino man i-aaring ganap sa pamagitan ng kautusan ni Moises, sila maihiwalay sa Diyos. Siyempre alam nila yun. Pero mali ang kailang pagkaisipan. Dito natin makikita si Apostle Paul ay isang Hudyo. At sa lupain ng Israel, ang kautusan ng bansang iyon ay ang kautusan ni Moises. Tandaan natin, dinig natin kanina, ito isang theocracy. Mayroong batas para sa pamahalaan at may batas para sa pananampalataya. So pag si Apostle Paul ay pumunta sa Israel, kailangan siya sumunod yung sa kautusan na iyon. Hindi upang siya maligtas. Dahil nagkausan ng lupay, hindi ba? Si Apostle Paul yung nagsabi sa atin na kailangan magpailalim sa kautusan ng pamahalaan. So yun ang alam nila. Si Apostle Paul ay laban sa kautusan ni Moises. Kaya dahil pag namanganib siyang pumunta sa Jerusalem, maaari siya patayin doon o bigyan siya ng suliranin ng mga Hudyo doon at binigyan siya ng suliranin. So binigyan siya ng isang kaso na wala siyang pagkakasala. At sa po ay kinausap ni Herod at ni Agrippa. Pero sabi ni Apostle Paul, I appeal to Caesar kanya. Kakausapin ko si Caesar. So tinala siya sa Rome. Yun ang dahilan no. At nakulong siya sa Rome. Yun ang pagkakataon na sulat niya, mga sulat na ito habang siya nakakulong sa Rome. Pero pasyarin natin. Ang kanyang pagkakulong ay hindi isang bagay na ikinalulungkot ni Apostle Paul. Ito'y inisip niyang isang biyaya. Kanya. So itong kaisipan na ito ni Apostle Paul, nararapat din natin kaisipan. May mga pagkakataon ng kapaitan o kalungkutan o kapigatihan o problema na dumadaan sa mga Kristiyano. Pero instead, nagtitignan natin sa negatibong paraan, tignan natin sa isang positibong paraan. Katulad ni Apostle Paul. Sabi ni Apostle Paul, but I want you to know, brethren, dahil hindi nila alam. Hindi nila alam kung anong kalagayan niya sa kulungan. That the things which happened to me have actually turned out for the furtherance of the gospel. Ang si Satanas, gawain niya yan. Gumagawa si Satanas ng paraan para mapigilan niya yung Ebanghelyo. Una yung kamatayan ng Panginoon, pinapatay ang Panginoon, tapos sa pag-uusig sa mga Kristiyano sa Israel, tapos mag-uusig ng mga Kristiyano sa Roman Empire. So yan ang paraan sa Satanas para pigilin niya kanyang ang paglago ng Ebanghelyo. At sapagkat si Apostle Paul ang pangunahin. Kung titignan natin ang paglalakbay ni Apostle Paul, at ikumpara natin kay Apostle Peter, si Apostle Peter ay apostol ng Mangutyo. So, limitado siya sa lupain ng Mangutyo. Si Apostle Paul ay apostol sa mga Gentiles. So, mas maraming lugar na pinunta ni Apostle Paul. So, ang pinaka-epektibong
alipin ng Panginoon ang dapat sirain mo ni Satanas. So sa pamagitan ng pagkakulong kay Apostle Paul, iniisip ni Satanas, tapos naging Panginoon, pero actually balik-baliktad. Sabi niya, yung nangyari sa akin, ako'y nakulong kanya, ay para sa kilala mo ng Ebanghelyo. Bakit? Sapagkat nagkaroon siya ng pagkakataon na mangaral doon sa tinatawag na palace guard. Nakapangarap, nalaman nila kanya na wala ang kasalanan. Na aking pagkakulong ay dahil sa ako'y nangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. So in other words, nangaral siya sa mga tao doon habang siya nakabilanggo. At naituro niya ang Ebanghelyo at sinabi niya, ako'y nakakulong, hindi dahil ako'y may kasalanan. Ako'y nakakulong dahil pinangaral ng aking Panginoon. So instead na mapigilan ang Ebanghelyo sa pagkabilanggo ni Apostle Paul, baliktad na nangyari doon. Mas naging epektibo ang kanyang gawain habang siya nakakulong sa Rome. Hindi siya taga-Rome. Hindi nga siya, nung sulat niya sa mga taga-Roma, hindi pa siya nakarating sa Rome. Hindi siya kilala sa mukha. For the first time, siya nakarating sa Rome. At siya po ay nakabilanggo kanya. So instead na ito ay pagpipigil sa Ebanghelyo, hindi. Ito'y lalo pa nagpalaganap sa Ebanghelyo. So makatwid, sa pamagitan mismo ni Apostle Paul, sa kanyang pagkabilanggo, na ipapangalan niya ang Ebanghelyo kanya. Sa lalo pa pagpapalaganap ng Ebanghelyo, na aking mga tanikala kanya ay kay Kristo. Ito'y hindi ako dahil mayroong kasalanan, kundi dahil ako'y sumusunod sa aking Panginoon, at ipinapangalan ko kanya mabuting balita. So, hindi napigilan ni Satanas. Ito lang po sa ibang salin, Praetorian Guard, ganyan. Regardless kung ano man ang ibig sabihin no, na ituro niya ang Ebanghelyo habang siya ay nakakulong. Ganon din. Tignan niyo. Acts chapter 28, verse 10. Habang siya nakakulong, nagkaroon siya ng house arrest. Dito sa verse 30, Then Paul dwelt 2 years in his own rented house and received all who came to him, preaching the kingdom of God and teaching the things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no one forbidding him. Mahalaga po ito kanya, with all confidence. Hindi tayo mangangaral ng Ebanghelyo na walang pagpipigil ng kalaban. All the way, pipigilan tayo sa Satanas. Pero ang pangalan ni Apostle Paul, with all confidence, dahil pagkat ito totoo. Sa maraming pagkakataon sa buhay ni Apostle Paul, napatunayan na totoo pinapangalan niya. Totoo sinasabi ng Diyos. So kung totoo sinasabi ng Diyos, bakit tayo magtubaling ipangaral ng katotohanan? Kung kayo nasa totoo, we have with all confidence, turuan ng katotohanan. Kung ikaw wala sa katotohanan, takot ka, umara. Kasi wala ka sa katotohanan eh. Pero kung nasa katotohanan, katuloy ang Apostle Paul, with all confidence, sinarap niya, di ba? Ipinangalan niya ang Ebanghelyo sa mga tao pupunta sa Kanya. Imagine po natin, mga tao pupunta sa Kanya. Siya napalitan nila ang pangalan ni Apostle Paul. Maaari ka nangyari kay Apostle Paul, mula sa kulungan, naging house arrest. At maraming tao pupunta sa Kanya para makinig sa Ebanghelyo. So instead na naging pagpipigil ang kanyang pagkulong, kanyang imprisonment, ito'y naging paraan pa para lumaganap ang Ebanghelyo. At naging mas matapang ang mga kapatid sa pangangalang Ebanghelyo. Noong una ko binasa ito mga kapatid, at yung nag-aaralan, akala ko yung mga kaaway ni Apostle Paul ay mga Judaizers. Pero hindi. Ang mga kaaway ni Apostle Paul ay nagtuturo ng katotohanan. Matamang tinuturo nila. Sabi rito, and most of the brethren in the Lord. Majority kanya. At siyempre, ito sa Rome. Ang lugar ay Rome. So dahil nabalitaan ng mga kapatid sa Rome, may iglesia sa Rome, ang tagumpay ni Apostle Paul sa pangangaral at siya nakakulong ganyan. So nagkaroon siya ng tapang dahil sa halimbawa ni Apostle Paul. Kung nakita lang si Apostle Paul na lalugmok at nalulungkot dahil siya nakakulong, anong halimbawa bibigay sa mga kapatid? Pero binigay niya, hindi gano'n. Hindi gano'n ang halimbawa ni Apostle Paul. Nasa gitna ng kanyang kapigatihan sa kulungan, pinangangalang Ebanghelyo na walang alamang negativity sa bahagi ni Apostle Paul. So nakita naman kapatid yun.
So sila rin ay naging confident katulad ni Apostle Paul na ipangalang Ebanghelyo kanya. So ito makikita na. Most of the brethren in the Lord have become confident by my change. Nakakulong si Apostle Paul kanya. Nakita niya lang ang halimbawa ni Apostle Paul na hindi pagpipigil ang kanyang pagkakulong. Pinapangarap pa niya yung Ebanghelyo. Tayo malaya. Hindi nakakulong. Kung siya may pagkakataon mag-aaral, lalo na tayo kanya na hindi nakakulong. So nakita natin dito, are much more bold to speak the word without fear kanya. Si Apostle Paul nakakulong. Pero hindi siya natatakot mag-aaral kanya. Tayo malaya. Baka tayo natatakot. So yun ang benefit ng pagkakulong ni Apostle Paul. Lalo naging matapang, masipag ang mga kapatid sa Panginoon na ipangaral nila kanya ang Ebanghelyo na walang takot katulad ni Apostle Paul. Sabi niya, most of the brethren became confident by my change. Naging mas matapang, masikasig dahil nakita nila ang halimbawa ni Apostle Paul. So huwag nating underestimate ang ating halimbawa. Kala makaliit ang ginagawa para sa ating Panginoon, makikita yun. At yun po ay magiging dahilan para ibang mga tao maging interesado sa ating Panginoon. Sa loob pagkakataon, sa limang gano'ng kalaki, ipakita natin ang ating mga sarili bilang Kristiyano at alipin ng ating Panginoon. Na wala tayong takot sa ating tungkol sa ating pananampalataya. Kaya sa halimbawa ni Apostle Paul, laging maganda ang dahilan. Pero, iba-iba rin ang kailang motibo. Hindi natin alam, ano po. Dito po sa sinabi rito, some preach Christ from selfish ambition, not sincerely supposing to add affliction to my chains, but the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. Dalawa ang layunin ng mga naging masigasig kanya. Some indeed preach Christ even from envy and strife, and some also from goodwill. The former preach Christ from selfish ambition, not sincerely, supposing to add affliction to my chains, but the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. Ito malungkot sa mga Kristiyano. Kaya tayo mga Kristiyano. At naging silang bold sa pangangaral, ng katotohanan, pero ibang kailang motibo. Yung iba kanya, from envy and strife. So dito nakikita natin, meron na higit kay Apostle Paul. Dahil hindi siya taga-Rome. Marahil nakita nila ang siya epektibo na nangangaral sapagkat hindi naman siya taga-Rome. Tayo kanya, nandito tayo sa Rome. Pero bakit hindi natin nagagawa niya? Maaaring gano'n ang inisip nila. And some also from goodwill, yung talagang nakikita nila ang pangangailangan na may pangalang Ebanghelyo kanya. The former, yung mga nasa una, preach Christ from selfish ambition. Doon nakikita natin sa salita, maaaring ko silang may katulad, siya passion po. Not sincerely, supposing to add affliction to my chains. Para pa sa kahirapan pa ako, sabi niya passion po. But the latter out of love, knowing that I am appointed for the defense of the gospel. So, and then strife, and supposing to add affliction to my chains, yan ang unang motibo ng iba, pero yung iba kanya from goodwill, out of love, and knowing I am appointed for the defense of the gospel. Ibig sabihin, siya pa siya po nakakulong. Kahit na siya matagumpay sa kanyang pangangaral, siya pa rin nakakulong. Kaya tulungan natin siya kanya na ipagtanggol natin ang Ebanghelyo. Dahil siya ang pangunahing tagapagtanggol, kanya siya nakakulong. Kung natin bigyan ng pagkakataon sa panas na magtagumpay siya dahil nakakulong siya, Apostle Paul. Ito yung sa pagmamahal nila sa Diyos at sa Ebanghelyo. Pangahil natin ipangaral ng Ebanghelyo kanya para maligtas sa mga tao. Yung iba, yung isang grupo, hindi. Hindi gano'n kaisipan nila. Pero sila bang motibo na hindi mabuti, obviously. Dahil mo sila mas pahirapan o sila naigit kay Apostle Paul. Whatever, from Eden Strand. Hindi sila talagang sincere na tulad ng isa, ng pangalang grupo na sa loob. Pero tingnan natin ang kaisipan ni Apostle Paul. Kuminsan tayo mga kapatid, tumitingin tayo sa tao.
Ayaw ko yung tao na yan. Ha? Kasi ganito yan. Ganyan ang ugali ng tao yan natin. Si Apostle Paul, di siya tumitingin sa ganung paraan. Lahat ng mga ngaral, lahat ng mga Kristiyano, hindi pare-pareho ang motibo niyan. May mga ngaral na nangangaral sa motibo ng financial prosperity. May gano'n. Pero may mga ngaral na maraming sinakripisyo para makapangaral sa Ebanghelyo. Iba-ibang motibo ng mga ngaral. Whatever is the motive, sabi ni Apostle Paul, hindi mahalaga. Sapagkat kung naman ang motibo ng mga ngaral, nakatulong siya ng Panginoon sa huling araw, sabi ni Apostle Paul. Alam mahalaga. Sabi ni Apostle Paul, but then, only that in every way, whether in pretense or in truth. Kaya nagkukunwari lang, o kaya, Christ is preached. Ito po isang metonymy. Ang binabanggit ay isang ating Panginoon, pero ang ibig sabihin ay ang kanyang mensahe, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Ang Ebanghelyo siyang kapangyarihan, siya kaliligtas. So pag ipinangalan ang Ebanghelyo from whatever motive, at tinanggap ng tao yung Ebanghelyo at sumunod na bautismo at siya'y paliligtas. Yung tao na nangaral, ano yan, expedient lang yan, para maikatag Ebanghelyo. Ang mahalaga hindi yung mga ngaral. Ang mahalaga yung mensahe ng mga ngaral. Ang nangangaral, hindi nagliligtas yan. Ang nagliligtas ay yung mensahe, Ebanghelyo ng Panginoon. Yan ang kapangyarihan ng kaligtasan. Hindi tayo tumitingin sa tao. Ang mga ngaral, katulad ng ibang mga Kristiyano, ay lingkod lang ng Diyos. Ang pagkakaiba lagi uri ng ating paglilingkod. Pero kung kayo lingkod, ako rin ay lingkod. So tayo naglilingkod sa Panginoon. In other words, yung mga ngaral lang na naman yan. Siya lingkod lamang ng Diyos para maikatag Ebanghelyo. So huwag maging matayo ng kaisipan kapag tayo lingkod lang. So sabi rito ni Apostle Paul, walang problema yung kanya. Kahit gusto pa nila akong pahirapan, kahit na naman ang motibo nila niya, basta ang katotohanan ng pinapangaral, ang mga tayo maliit. Ang problema, kung hindi katotohanan ng pinapangaral, kahit na sabihin yung pang sincere yung tao sa kanyang pangangaral, kung hindi katotohanan ng pinapangaral, hindi maliligtas yung tinuturuan niya. Pero sabihin natin, merong ibang motibo yung mangaral, pero katotohanan tinuturo niya, maliligtas pa rin yung tuturuan niya. Kung sila isusunod, sa Ebanghelyo kanya. So, tingnan yung kaisipan ni Apostle. Hindi siya apektado sa namang bagay na under the table na ginagawa ng iba. Wala akong pakialam dyan, kanya. Gusto nilang gawin nila. Basta ipangaral si Kristo kanya. Ipangaral yung Ebanghelyo, yun ang mahalaga kanya. Kapag kahit yung mga nagkukunwari, parurusahan din naman ng Panginoon sa kanilang kasalanan. Pero ang mahalaga kanya yung Ebanghelyo ay naipapangaral para sa mga tao. Ito nagpapakita ng pagmamahal ni Apostle Paul sa Ebanghelyo. Ang kanyang kagustuhan na siya'y makalaya is not for selfish reason. Para mawala lang kanya sa problema ito. Hindi lang kanya nasa isip niya. Yung isang salita na makikita natin kay Apostle Paul ay selfless. Hindi niya iniisip ang sarili niya. Ang iniisip niya yung iba. Katulad ng ating Panginoon. Tignan natin sa verse 19. For I know that this will turn out for my deliverance through your prayer and the supply of the Spirit of Jesus, according to my earnest expectation and hope, that in nothing I shall be ashamed, but with all boldness always, so now also Christ will be magnified in my body, whether by life or by death. So si makalaya, pagpapatuloy niyang gawain niya sa pangarap. Kung siya mamamatay kanya, ay siya ko'y naging halimbawa na katapatan kanya sa aking paglilingkod sa Panginoon. Pero ang primary, makikita natin na yung pagmamahal ni Pablo sa Diyos, sa ating Panginoon, sa mga kapatid, sa Ebanghelyo. Yun ang inisip niya. Habang sinunod doon, alam ko bakit mapapalaya kanya. Pero hindi sa dahilan para sa kanyang sariling kapakanan. Ito po yung kaskas ng talata na palagi natin binabasa. Dito natin makikita, bakit natin pwedeng sabihin na si Apostle Paul ay selfless. Kung meron tayo makikita ang halimbawa ng isang tao na nagsakripisyo, pati ang sarili niyang kapakanan. Si Apostle Paul, hindi nagkasama yan eh. So hindi naman sa member ng federasyon, hindi. Siya lalaki.
Kinapopuutan niya yun. Sabi niya, kasalanan yun, ganyan. Sa 1 Corinthians chapter 6, verse 9, verse 10. Kasalanan yun, ganyan. Hindi siya gano'n. So, tunay na lalaki. Katulad ng sino man, na lalaki. Pero sinakripisyo ngayon para magkaroon siya ng maraming pagkakataon sa pangalan ng Ebanghelyo. Karamihan ng mga lalaki, hindi nila kayang gawin na ginawa ni Apostle Paul. Nasabi niya sa 2 Timothy chapter 4, verse 6, ito yung description ng kanyang buhay bilang isang apostol, bilang isang Christian, bilang isang mangarap. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Kung babasahin natin itong tawag na valedictory na malapit siyang mamatay, makikita kalungkutan sa sinasabi niya. Mayroon ba tayong tono ng kalungkutan mababasa dyan? Wala. Ang tono niya ay confidence sa kamatayan niya. Hindi siya natatakot ng kamatayan. I'm confident kung mamamatay ako, so what? Ganyan. Bakit? Ito ginawa niya. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure is at hand. Malapit na ang mamatay, ganyan. Actually, papatayin siya. I have fought the good fight. I have fought the good fight. Hindi ako muro sa tigmaan. Hindi ako muro sa pangalan ng Ebanghelyo. I have finished the race. Tapos na aking takbuhin. So, mapasin natin ang ating buhay bilang Kristiyano ay isang long-distance race. Hindi siya sprint. Ito'y mahabang paglalakbay na yun. Natapos ko na yun, sabi niya, Apostle Paul. I have kept the faith. So, may naging tapat sa pananampalataya. Finally, ito yung confidence ni Apostle Paul. Finally, there is laid out for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will give to me on that day, and not to me only, but also to all who have loved His appearing. Hindi lang ako kanya. Maraming katulad ko ngayon naghihintay sa pagdating ng aking Panginoon. Dahil doon ako bibigyan niya kanya ang putong ng katwiran. Yun dahilan ni Apostle Paul, ba't ginawa niya? Inaasam niya kanya yung crown of righteousness, yung buhay na walang hanggan na makasama niya ang Diyos, ang ating Panginoon, ng Espiritu Santo, lahat ng mga tapat na kapatid, mula noon hanggang sa darating ang Panginoon, sa langit kanya. Yan ang aking iniit. Yan ang kahulugan ng buhay ko kanya. Yan dapat din ang kahulugan ng ating buhay. Na iniintay natin ang pagdating ng Panginoon, na tayo makikipaglaban, na mabuting pakikipaglaban, na matatapos natin ang ating takbuhin at ating magiging tapat sa pananampalataya. Dahil yan ang naghihintay sa ating reward pag ginawa po natin yun. Sa Acts chapter 20, nung siya pumunta sa Jerusalem, at alam niya may pangalan naghihintay sa kanya. Kumisa, pag ang mangaral, hindi na siya pupunta. Pero hindi siya Apostle Paul. Sabi niya, and see, now I go bound in the Spirit to Jerusalem, not knowing the things that will happen to me there. Hindi ko alam anong naghihintay sa akin ito ngayon. Except that the Holy Spirit testifies in every city, saying that chains and tribulations await me. Hindi maganda naghihintay sa kanya. But none of these things move me, nor do I count my life dear to myself, so that I may finish my race with joy, and the ministry which I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of God. No, sabi ng Espiritu Santo kanya, may naghihintay sa iyong panganib sa bawat lugar na pupuntahan mo kanya. Pero sabi niya, none of this move me. Tutuloy pa rin ako kanya. Para matapos ko ang aking paglilingkod sa Panginoon. Yan yung pangalan niya yung Ebanghelyo. So, totoo yun. Mula sa Jerusalem, siya napunta sa Rome at nabilanggo. At di na natin alam kung ano ang nangyari kay Apostle. So, bilang panghuli, si Apostle Paul po ay tapat. Walang alinlangan sa kanyang katapatan. Anumang circumstance na nandun siya, siya tapat sa Diyos. Kung siya ay nasa kabusugan, o siya nasa kagutuman, siya nasa kalayaan, nasa walang kalayaan, tapat siya Apostle Paul. Hindi siya nagbabago kanya. Nakikita natin niya pag binabasa natin, aklat na magawa, pati kanyang mga sulat. Ang mga salitang joy at rejoice. Kasi natin context, ha? Sila kagulo. Ang salitang joy
at rejoice appears 16 times sa isang sulat na binubuo ng 104 verses. So isang makinig sulat kanya, 16 na beses po na babasa natin ng joy and rejoice. Ang joy at rejoice ay iba sa happy at happiness. Hindi sila pareho. Pareho positibo ang kung kay masaya. Pero yung isa ay kasiyahan na galing sa mga bagay na sa labas na nangyayari sa iyo. Pero ang joy, rejoice, ito'y kasiyahan na galing sa loob. Dahil siya yung pananampalataya sa Diyos. At ang pag-asa ng pinawalangan na naghihintay sa iyo. Yan lang siya, Apostle Paul. Pangalawa, ang kanyang pagkabilanggo hindi naging dahilan o balakid sa pagpapalanganap ng Ebanghelyo. Kundi kabaliktaran. Ito'y tumulong para lalo maikalat ang Ebanghelyo sa siyudad ng Rome. Dahil napakading siyudad. Yan ang pangunahing siyudad sa buong Roman Empire. At ang espiritu ni Pablo ay nasa kapangyarihan ng Ebanghelyo. At hindi doon sa motibo ng mga tao nangangarap. In other words, ang Ebanghelyo magliligtas, hindi tao kanya. Regardless kung anong motibo ng tao nangangarap, basta ipinangaral ng Ebanghelyo, maliligtas yung makikinig kung sila susunod sa Ebanghelyo. Hindi siya tumitingin sa mga taong gagawa ng masama sa kanya. At tinitignan niya kanya, ipangalan ng Ebanghelyo, mga tayong maligtas, yun ang maganda kanya. Dahil yun ang dahilan, bakit tayo nangangaral, maligtas yung mga tao. At sa sulat na ito, ay makikita natin pagmamahal ni Pablo sa Diyos, sa kanyang Ebanghelyo, at sa kanyang mga kapatid niya, at sa mga tao in general. Na gusto niya maligtas yung mga tao sa pamagitan ni Apostle. Hindi tayo nagtataka, bakit siya napakaraming sulat sa Bagong Tipan? Dahil ito, makikita ng Espiritu niya bilang isang apostol ng ating Panginoon na tinawag hindi sa panahon na nangangaral ng Panginoon katulad lang rin ng 12. Kaya tinawag sa takdang panahon kanya. Siya yung uling pinanganak, kumbaga, sa pagiging apostol. At maraming pagkakataon, hindi siya tinitignan nakapantay ng mga naunang mga apostol. Kinaapan niyang patunayan ang kanyang sarili sa mga tao na ako'y apostol kanya. Sapagkat nasa akin ang bunga ng pagkapostol kanya. Lalo na kayo sa mga taga-Corinto. Kaya hindi tayo nagtataka bakit siya napakarami sulat. Kapag siya isang uli na halimbawa ng isang Kristiyano. So dito natin makikita sa bahagi ito ang espiritu ng Apostle Paul, lalo na bilang isang makakarap. Ang kanyang tanging kaisipan ay pangaral kanyang Ebanghelyo. So ito po ang ating mensahe po sa umagang ito, mga kapatid. Sana na meron tayong matututunan niya bilang mga Kristiyano. We are willing to suffer dahil sa Ebanghelyo, katulad niya Apostle Paul. So maraming salamat po, mga kapatid.